Guys, meron tayo na itong given na meron tayong angle na A, which is x plus 23. Tapos meron tayong 80 dito, tsaka 4x plus 17 dito sa kabila. So, apply lang natin yung yung vertical angle muna. So, ibig sabihin ito guys, same siya dito. So, this will become 4x plus 17 as well. So, meron tayo nyan. Kailangan natin is yung total na ito, add natin sa 180 na. Ay equal natin sa 180. So, meron tayong x plus 23 plus yung 4x plus 17 plus yung 80 equals sa 180. Pwede yun. So, magkakaroon tayo ng x plus 4x, that is 5x. Then yung 23 plus 17, that is 40. 40 plus 80, that is 120. So, magkakaroon tayo ng plus 120 equals 180. So, magkakaroon tayo ng 5x equals 180 minus 120. So, yung 180 minus 120, that is 60. So, divide lang both by 5. So, yung value ng x is ilan? Mali ba ako? Antok na. Magkakaroon tayo ng 30. Ay hindi, 30. 12 pala. Ay hindi, tama to. Mahigit 12. Mahigit 12 to guys. Yung value ng x. Pero dito yung sagot. Tapos yung angle ay yung hinahanap. So balik tayo dito. That is x plus 23. So yung plug lang natin yung x na 12 plus yung 23 natin. So magkakaroon tayo ng angle A, which is 35. Then, apply natin yung isa ulit na method. So, basically, ang gagawin natin is, ito lang kukunin natin na dalawa. Then, equate natin sa kulang sa 180. So, meron ditong given na 180, na 80 guys. So, ilan pa yung kulang para maging 180 tong triangle natin yung measure? That is 100, diba? So, pag inad natin yung x plus 23, plus yung 4x plus 17, i-equate lang natin yung sa 100 kasi yun lang naman yung kulang para mabuo yung 180 na interior angle ng sum. Total may given na dito na 80. Then yung x plus 4x, that is 5x. Then yung 23 plus 17, that is 40. Then equate lang natin sa 100. Then kailangan na natin i-solve yung x. So magiging 100 minus 40 na siya. So, yung 5x is equal to 60. Divide both side by 5. Then, yung value ng x will become 12. Same dito. Then, plug mo na dito. So, pares lang sila. Oh, yun. Gets na yun.